Samantala, nasa linya naman po ng telepono si COMELEC spokesperson James Jimenez. Magandang tanghali po. Magandang tanghapon. Unang-una, anong reaksyon nyo rito? Ang sinasabi ng korte, kaya nila binigyan ng bail ang dating Pangulo dahil mahina raw yung kaso. Well, syempre hindi kami naniniwala dyan. In fact, pinag-aaralan natin ngayon yung pag-grant ng bail. We'll see what we can do about it. Pero definitely, naniniwala kami na yung kaso namin ay matibay at talagang tinuturo si dating Pangulong Arroyo as guilty of the charges that we've laid against her. Meron pa po ba kayong paraan para mapigilan itong paglabas niya ng ospital? Well, hopefully sana kung may pagkakataon ng reconsideration for the grant, then we'll see, no? Pero again, sa pagkakaalam ko, siniserve na rin naman yung release order. So, at this point, ayaw natin mag-concede ng kahit ano, and then we'll see what we can do hanggang sa makakaya natin. Isa raw po sa mga sinasabing dahilan kung bakit nag-grant ng bail ay dahil may problema daw nga doon sa mga witnesses. Ano pong masasabi niyo rito? Nagkaroon tayo ng problema sa isang witness, pero marami na rin naman tayong napresenta. So, again, hindi ko alam kung ano yung naging reasoning talaga, no? Kung bakit nag-grant yung bail. But regardless, kung hindi man natin mapareconsider yung grant ng bail, meron pa namang main trial na susunod. At doon natin papakita kung ano talaga yung sinasabi nating charges. At napakahalaga siguro na huwag nating pagdidesisyonan or huwag tayong mag-assume about the whole case simply because nagkaroon ng ganitong turnout doon sa bail hearing. Bail pa lang po yan, hindi pa yan yung decision on the merit. Pero yan po precisely nga ang sinasabi ng ilang kampo na indikasyon daw na talagang mahina yung kaso at sinasabi na nga ng kampo ni dating Pangulong Arroyo na they're looking at mapapawalang sala itong kanilang kliyente dahil in the first place nabigyan siya ng bail dahil mahina nga daw in the first place yung kaso. Well, to be perfectly frank, I don't expect them to say anything else. Hindi ba? Hindi naman nila sasabihin na malakas ang kaso. So, sige, if they believe that the case is weak, I suppose that's entirely up to them. Pero sa ganang amin, naniniwala kami na hindi ito setback. Meron pa tayong main case na paglalabanan at nananatiling matibay at malakas ang aming kaso. Pagkatapos po nitong paghahain nyo ng motion for reconsideration, ano pong susunod na hakbang ngayon ng COMELEC? Paghahandaan na po natin yung main case. Talagang doon natin ilalabas lahat ng ebidensya, lahat ng testimonya para mapatunayan na tama lang yung ating sinampang kaso sa kanila. Okay po, maraming salamat po. Ginoong James Jimenez, tagapagsalita po ng COMELEC. Magandang tanghali po.